Mga kababayan, dalawang issue, isang common denominator, responsibilidad sa sinasabi. Una, pagkatapos ng isang school tragedy rather, bakit Napunta ang usapan sa mga gurong umano'y nagtuturo ng pagiging walang modo. Pangalawa, si Orly Gutesa na minsang nagbigay ng mabigat na Senate testimony, ngayon ay nagsasabing may script umano sa likod ng kanyang kwento. Yusek Claire Castro at Orly Gutesa, pareho kong tatanungin. Kapag mabigat ang sinasabi ninyo, nasaan ang tamang konteksto at nasaan ang resibo? Law, investigation, evidence, accountability. Okay ha? Diretso tayo. Facts first, analysis next, #WalkWithLan. Unahin natin si Palace Press Officer Claire Castro. Noong August 18, habang pinag-uusapan ng Zamboanga school shooting at ang responsibilidad ng mga matatanda sa paggabay sa mga kabataan, sinabi ni Castro na may mga pagkakataon umanong mismong ilang guro ang lumalabag sa moralidad at nagtuturo sa estudyante kung paano maging walang modo na talaga importanteng linawin hindi niya sinabi na lahat ng guro. Ibang mga guro ang sinabi niya. Pero ito ang problema ko. Ano ang context noong pinag-uusapan niyon? Isang seryosong school shooting, may namatay, may investigation sa firearm access, may tanong sa campus security, may tanong tungkol sa warning signs. Tapos papasok tayo sa may ibang guro na nagtuturo ng kawalang modo. Question, tanong, ano ang direct connection? What's the connect? Kung may specific teacher misconduct case, talakayin iyon separately. Pero kung school shooting ang subject, kailangan nating maging maingat na hindi magmukhang ang mga guro ang bagong convenient target. Pero hindi lang dyan nagtatapos Umalma ang ACT Teachers Party List. Ang kanilang argumento, Malacanang was pointing fingers and shifting blame towards teachers. Tinawag nilang reckless at insulting ang dating ng pahayag at hiniling ni Representative Antonio Tino na humingi ng paumanhin at bawiin ni Castro ang sinabi niya. Now, hindi rin ako automatic nakakampi sa ACT teachers. Teachers have professional responsibilities. Kung may guro talagang gumagamit ng classroom para turuan ang bata na mang-insulto, pwedeng imbestigahan yan. Kung may violation ng DepEd rules, there should be due process. In fact, DepEd had already reminded personnel to maintain professionalism in online content and in their treatment of learners. Pero ang criticism ko kay Castro, timing, framing, context. Kapag national tragedy ang pinag-uusapan, ang isang government spokesperson dapat sobrang precise dahil isang maling framing lang, parang buong profession ang nadadamay. Okay, eto naman, ang fair counterpoint. Naglinaw si Castro, sabi niya, hindi raw niya sinisisi ang lahat ng teachers. Reminder lang daw iyon. Sinabi rin niyang mataas ang respeto niya sa mga guro at binanggit pa niyang public school teacher ang kanyang ina. Nagpakita rin siya ng halimbawa ng isang guro na ayon sa kanya ay involved sa inappropriate conduct. Sinabi niyang verified ang video. Umamin umano ang teacher, humingi ng paumanhin at may administration case. Okay, fair enough. Pero Yusek Claire, ito rin ang punto. Kung specific case ang ibig mong sabihin, sabihin mong specific case. Huwag gawing broad statement na may mga guro na nagtuturo maging walang modo sa gitna ng discussion tungkol sa school violence. Because government communication is not ordinary chismisan. Words matter, context matters, and when you speak for Malacanang, precision matters even worse. Ito ang mas personal sa akin bilang educator. Madaling sabihin, teacher, turuan ninyo ng values. Teacher, bantayan ninyo na ang behavior. Teacher, siguraduhin ninyo ang grades. Teacher, bantayan ang social media. Teacher, maging second parent. Pero teka lang. Teacher din ba ang magbabantay sa firearm storage sa bahay? Teacher ba ang magkokontrol ng bawat social media account 24/7? Teacher ba ang psychologist, security guard, police investigator, parent, guidance, counselor, at cybersecurity analyst all at once? Hindi. Teachers have responsibility,
but responsibility must be shared. Parents, schools, government, law enforcement, platforms, communities, students themselves. Kaya wag tayong gumawa ng convenient scapegoat. Kung ako ang policy spokesperson, mas simple. May responsibilidad ang lahat. Parents must guide. Teachers must teach and model professionalism. School must strengthen security. Authorities must investigate firearm access. Government must improve policy. Platforms must protect minors. That is leadership communication. Hindi yung pagkatapos ng tragedy, may bagong sektor na naman na parang pinaparinggan. At sa mga guru nating nanonood, hindi perfect ang profession. May bad actors din. Pero ang misconduct ng ilan ay hindi lisensya para i-generalize ang libu-libong guro. Araw-araw humaharap sa overloaded classes, paperwork, student problems at expectations ng buong society. O global roll call muna tayo mga kaibigan. Mga teachers natin, nasan kayo? Maynila, Quezon City, Davao, Cebu, Visayas, Mindanao, at mga OFW teachers natin sa Middle East, Europe, US, at Asia. Comment your country below. At kung nakakatulong sa inyo ang ganitong evidence-based breakdown, feel free to support the channel via Super Thanks so we can keep bringing you the truth and context. Pero wag muna kayong aalis dahil kay Orly Gutesa, ito ang mas magulo. Isa mo nang pasama. Pag-usapan natin si Gutesa. Si Orly Gutesa, noong September 2025, nagbigay siya ng Senate testimony tungkol sa umano'y paghahatid ng mga maletang may pera kaugnay ng flood control is controversy. Ngayon, binabawi niya ang mahalagang bahagi ng nauna niyang testimonya. Sa bago niyang affidavit, sinasabi niyang sina Mike Defensor at ibang tao umano ang naghanda ng kanyang affidavit at binago umano ito ni Senador Rodante Marcoleta. May allegations dito din tungkol sa mga pangakong pera at educational assistance. Again, allegations yan. Hindi pa established facts. Pero Orly, etong hindi mo matatakasan. Kung scripted ang una mong testimonya, bakit mo ito sinumpaan? Kung hindi scripted, bakit mo ngayon sinasabing scripted? Either way, credibility problem. Okay, CCTV, resibo, pero wag sumobra. May CCTV footage ring lumbas nagpapakitang nagpunta si Gutesa sa opisina ni Marcoleta bago ang Senate hearing. Importanteng evidence iyon sa timeline. Pero fair tayo hindi kayang sabihin ng CCTV kung ano ang pinag-uusapan nila sa loob. Hindi nito automatic na pinatutunayan na may coaching. Hindi nito automatic na pinatutunayan na scripted ang testimonya. Ang pinatutunayan nito ay naroon si Gutesa. Now, investigators need corroboration, messages, documents, witnesses, drafts, metadata, call records kung legally obtainable, money trail kung mayroon. That's how you move from allegation to proof. Kaya kung thumbnail natin, booking ang script ni Gutesa? Question mark. Hindi, booking na script. Bakit? Dahil si Gutesa mismo nag-a-allege na may script. Hindi pa yon final finding ng ombudsman, DOJ o ng korte. Pero doon natin siya pwedeng batikusin ng todo. Orly, hindi pwedeng bawat malaking contradiction ay sasagutin ng panibagong narrative. Kung na-manipulate ka, patunayan mo. Kung tinuruan ka, ipakita mo. Kung may mga nag-alok, hanapin ang communications at financial evidence. Kung may gumawa ng affidavit, hanapin ang drafts at metadata. Evidence, hindi bagong drama. Ang hatol nilaan, mga kaibigan, ito ang hatol nilaan. Una, kay Yusek Claire Castro. May karapatan kang paalalahanan ang teachers tungkol sa professionalism. Pero sa gitna ng isang school tragedy, huwag gumamit ng framing na madaling mabasa bilang paninisi sa mga guro kung wala namang direct evidentiary connection. Pangalawa, kay ACT teachers, valid ang pagtatanggol ninyo sa profession, pero wag din nating itanggi na may mga individual teachers na maaring lumabag sa professional standards. Accountability works both ways. Pangatlo, kay Orly Gutesa, ang biggest problem mo ngayon ay credibility. Hindi pwedeng dalawang materially conflicting accounts tapos gusto mong tanggapin ng publiko ang bagong version na walang hard corroboration. Pangapat, ang CCTV ay resibo ng meeting timeline, hindi proof ng conversation. Panglima,
Sa dalawang issue natin ngayon, iisang lesson. Kapag public statement, sworn testimony o government communication, responsibilidad mo ang salita mo. Ngayon, kayo ang tatanungin ko. Unang tanong, na-offend ba kayo sa sinabi ni Yusek Claire Castro? Teachers, gusto kong marinig mismo sa inyo. Fair reminder ba ha? O unfair generalization? Pangalawa, kay Orly Gutesa, may credibility pa ba? At ano ang mas gusto ninyong makita? Bagong affidavit o messages, documents, CCTV o financial evidence? Comment down below. Respectful tayo, pero wag tayong matakot magtanong. If you find this legal and political breakdowns helpful, feel free to support the channel via Super Thanks so we can keep bringing you the truth. Subscribe to stay updated on the truth behind the latest headlines. We are on the road to 100,000 subscribers. To show the strength of our community, join us. Facts first, analysis next. This is #WalkWithAn.